Lahat, amen po ba? Isang malakas na amen at may halong palakpak, amen? Karoon tayo kumapit sa ating Diyos na buhay, amen? Inaanihan po kayo tumayo at tayo magsisimula na at awitan na ating Diyos na buhay, amen? Amen! Come on, church! Ikaw lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay.
buhay ko ito'y alay sa'yo. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema pang dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay hindi nagbabago. Problema ay dumating, problema ay dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay hindi nagbabago. Kadalasan, problema ay dumating, problema ay dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay hindi nagbabago. Hallelujah! Thank you, Jesus! Yes, Lord. So, malakas ang palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po natin siya, mga church. Mga church, palakpak po natin ang ating mga kamay. Yes, Lord. Ilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag na kasalanan. Pinatawan, pinapalat ng lubuksan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus.
Liwanag ka sa mga church. Ikaw ay nakakila sa mundo. Ikaw ang nagmahal ng tulad ko.
Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. At kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Pag-ibig mo'y sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo'y sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. At kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Come on, church, and sing. At kahit, come on, church, ano ang panahon, yung malakas para sa Panginoon, ang sandigan. Once again, come on, church. At kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon,
hindi ka lumalayo sa amin. Ito po, nagagalit sa amin sa pagkaligaw po ang Diyos. Punong-puno po ng pag-ibig, pagpapatawad, pangunawa, at higit sa lahat, pagmamahal. Salamat po sa hapon na pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, niluluhati ka namin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tatay mo sa amin ang Amen. Sige po, we can always be there. Ayan. Meron tayong 2 minutes break. Pwede kayo mag-coffee, pwede kayo minom ng tubig, pwede kayo mag-CR. Ayan. Sige po, hindi nyo na yun para mamaya tahimik na tayo. Yung mga marunong sa coffee, turuan ng iba. Pag wala na, salinan para makainom yung iba. Sino po dito ang gumala? Gumala ba kayo? Gumala kayo. Kami gumala kami. Saan kami nakarating? Ayan. Sarap po gumala. Ha? Sila Louie, gumala din eh. Ha? Kung saan tayo tayo ng iba? Kami yung pierna yung napuntahan namin. Ang init ng tubig. Ayan. Sarap mag-enjoy yung buhay. Kasi hindi lahat ng panahon ay maganda. Tama? Kaya sa panahon na okay naman, sa panahon na maayos naman, i-enjoy natin yung ating buhay. Sige po, break mo na. 2 minutes. Welcome natin yung ating mga bagong kasama. Ano? Sana hindi ko yung unat huling makita ko kayo. Pag may panahon, pag may time, piliin natin lagi yung serve sa Lord. Kasi that is the only thing na pwede natin lagyan sa kabilang buhay. Lahat ng ating pera, lahat ng ating damit, sasakyan, negosyo, hindi madadala sa kabilang buhay. Kung madadala lang natin yung ating time we spend with our Lord. Yun ang yung madadala natin. Kailangan na siguro natin bili ng malaking kape. Hindi na sapat yan, hindi na. Kailangan lang din natin. Mamaya, yung mga anak ninyo, pakainin nyo na. Para mamaya makaintip. Quiet kasi pag ingay, hindi maintindihan yung word of God. Sige po, sit down, mamaya na. 1 minute. Nagpa-practice na ako ngayon, nag-preach ng sobrang ikli. Hindi magagala. Hindi kayo ato. Kasi pinapanood ko yung sarili ko, maabot ako ng oras. Kaya sabi ko dapat next week. Wala tayong maito ha, baka naghaharap kayo ng maito. Coffee lang mayroon tayo. Next week, try natin magkaroon ng mga candies dyan sa likod. Para yung mga iba na hindi ako kayo. Salamat po. Ang ating church ay gusto ko po ipaalala sa inyo, wala po tayong tithes. Hindi po tayo tuturo ng tithes kasi po tayo po ay wala naman sa kautusan. Ang sabi ng Biblia, ang tao na under sa kautusan ay paghaharian ng kasalanan. Ang meron po tayo, yung sinasabi po ni Apostle Paul sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9, na tayo po ay magbibigay ng bukas sa puso, hindi nabibigatan. Yun po yung aming tinuturo sa church. Kaya po nagtataka minsan yung iba, Pastor, paano po kayo nagbubuhay sa church? Tinatanong nila yun, di ba? Paano po yung mga bills sa church? Simple po yun. Dahil gawain ng Panginoon ito, siya yung bibigay. At meron naman tayong offerings. Sa mga gustong tumulong, maging part ng ating gawain sa church. Pwede niyo pong gawin yun through our offerings. Amen. Kasi, hindi naman mayaman na mayaman ng pastor para sa lahat. Pero naniniwala ako
na gawain ng Diyos ko, ang bawat isa sa atin, ano tayo ng Panginoon, kinakausap tayo ng Panginoon. No? Paano yun? Hindi ko alam kung paano nag-usap si Lord. But I do believe God is doing something sa buhay natin. At naniniwala naman ako na lahat ng resources na yan ay galing naman sa ating Panginoon. Tama? Kasi may mga nakausap ako, may mga simbahan na nila, dami nila reklamo. Hindi na pala ako nilalay, nag-video na lang ako kasi ako yung asawa ko. Para ma-edit. Ayan. Marami rin nakakausap ako na sa ibang mga churches na nagre-reklamo sila kasi daw yung simbahan nila, ang dami ng basket. No? Mayroong men's opening, mayroong women's opening, mayroong youth opening. Tapos pag meron sila pag January, yung first fruit na lahat ng sweldo mo, bibigay mo sa church. Parang ang bigat mo. Paano kung nangupahan ka? Tawag nila doon, first fruit. Meron sila, bago mag-preach yung pastor, ay pipila mo na sila, magbibigay sila ng offering para naman sa pastor. Bukod yung tithes offering, bukod yung mission offering, bukod pa yung offerings. Kaya kung tinignan mo yung harapan ng simbahan, marami na basket ng offerings. Kaya minsan sa Facebook, nakita ko doon, pati yung sasakyan ni pastor, sinasagot na ng mga members yung kanilang monthly. Kaya ang tawag ko sa pastor ay si Pastor Ford. Nakapanood nyo sa Facebook na one time nag-post yung anak niya tungkol sa sasakyan nilang Ford Everest. Nasabi ng anak niya, salamat dahil may biyaya si Lord. Pinost yung ano ba yung halaman? Pinost yung yung sasakyan. Alam niyo, nag-viral yun kasi may nag-comment doon yung mga members. Dapat sa amin kayo nagpapasalamat kasi kami nagbabayad niya. Yan ang naging comment. Kaya simula na yun, nawala yung gawain na yan. Nawalis yung pastor dahil sa comment na si Pastor Ford. At minsan, ang simbahan, nagiging negosyo na rin. No? Nakakalungkot na ang dahilan ng pagsasama-sama ay para kamita na lang. So, hindi naman masama na i-bless yung pastor. Tama? Hindi naman yung masama. Kaya lang, kung gagamitin mo yung pangalan ng Diyos at ang salita ng Diyos para mag-earn, ay sa Ten Commandments, di ba, kung babalikan mo, huwag mong pagnangaran ang pag-aari ng iba. Tama? Sa halip, tayo ay magsikap, kasi sinabi ng Biblia, kapag tayo ay magtatanim, ay Panginoon naman ang pagkatubo at ang may sa atin ng blessings. Amen. Kaya, ang buhay natin, huwag natin isandal. Kaya iba malungkot kapag yung membro numumunti. Kasi bakit? Bukunti yung income. Tapos kapag hindi nagta-tithes yung member, ang nangyayari kasi minsan yung tithes, bilis tayong pangalan. Tapos isa sa qualification para maging leader ka, ang ginagawa ng maraming simbahan, tinitingnan nila kung faithful ka sa tithes mo. Example, sumuweldo ka ng 20K, dapat ang tithes mo ay sa isang buwan, 2,000. Tama? Kasi 10% daw ng income, according to Malakay, chapter 3, verse 10, dapat dadalhin mo sa church at yun yung tawag nila ay tithes sa Panginoon. Alam niyo, naging practice ko yan for how many years? Kung pag-uusapan ay tithes, kahit na wala nang matira sa bulsa ko, kaya dinata pa ako. Lumaki kami sa church na gano'n kahit hindi ganito. Ganun yung upbringing sa amin. At nakalagay doon sa Malakay 3:10, subukan yung gawin ito, hindi buksan ko gumawa ng langit at ibuhos sa inyo yung masaganang pagpapala. Hindi naman ako yumaman. Even though I'm doing that. Hindi naman ako yumaman, hindi naman bago yung buhay ko. Marami pa rin kulang. At sabi doon, ilalayo ka sa karamdaman, hindi nangyari yun. Kasi ang dami mga na-operahan niya ako, na-confine ako. So hindi siya nakukuha doon. Amen. Tapos, ang gagawin ng mga ibang pastor, pag hindi ka nag-tithe, gagamitin nila yung sumunod na verses doon, na kapag hindi mo ginawa yun, papadalan ka ng mga salot. Saan yung mga salot? Sa iyong panangin. Kasi during the time na sinulat ng Malakay, ang source ng livelihood ng mga tao ay ang pagtatanim. That's why sabi, padadala ng salot. Kaya ngayon, sa mga simbahan, kapag hindi ka nag-tithes, tapos may nagkasakit sa pamilya nyo, sasabihin minsan ng pastor,
na magkano ginastos mo sa ospital, libo mas no. Pakita mo kung nag-times ka sana. Hindi nangyari yan. So nakakalungkot kasi ang salita ng Diyos, minsan nagagamit na lang para pagkakitaan. Amen. So, yun po ang ini-encourage ko kayo mga kapatid. Dapat inaaral talaga natin yung salita ng Diyos. Sabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos, ano yan? May immediate context, may literary context. Para makita mo talaga, sino ba yung kausap? Bakit ba sinabi yun? Ano ba yung dahilan ng pag-uusap? Hindi para tayo ay takutin. Ang isang simbahan, pag pumunta kayo, kada marinig yung preaching ay tungkol sa pananakot, tawag sa church na yan ay delikado pa. No? Kasi minsan ginagamit nila yung hell para makontrol ang tao. No? Dahil minsan yung pag-aaral tungkol sa impyerno. Yung dati tinuro ko sa church na pinagaling ko. Maraming miyembro na wala sa akin. Why? Kasi gusto nila may impyerno. Lumaki sila sa simbahan na mayroong impyerno. Sabi ko ba, bakit gusto sila na pumunta roon? Gusto nila doon? Impyerno. Ako ayaw ko rin eh. Kasi gusto nila yun. That's why, napaka-painful nila. No? Pag sinabi ng pastor, sige, mag-times tayo, bigay talaga. Pag sinabi ng pastor na magbigay tayo sa ganito, mag-pledge tayo, bigay talaga. Why? Kasi mayroong fear. Pag mayroong fear, may tinatawag tayong control. Tama? Kagaya ngayon, tinatakot tayo ng mamahalaan, tataas yung gasolina. Next week, ang diesel daw ay 170 na per liter. From 55 pesos to 170. Ang gasoline, ngayon ay 94.95 plus 7, magiging 102 na per liter. So, ang tanong niyan, hanggang kailan, paano tayo? Tama? Paano tayo ng mga simpleng tao lang? Paano tayo mabubuhay? Well, pag ang buhay mo, nakatingin ka lagi sa mga negative, pabalutin yung katawan mo ng fear, ng takot. At pag binabalot ka na ng takot, alam mo minsan, mawawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos. Kaya ako minsan, nag-install ako sa Facebook, pag negative, hindi ko nagalaw. Nilalaktawan ko siya. Mas gusto ko marinig ano yung sabi niya. Tama? Kung si Jesus, dalawa yun niya yun, tawag nila ngayon ay Resurrection Sunday. Tama? Kasi kataka ako, mga Katoliko natin kapatid, taon-taon patayin ng Diyos. O baka nagpukpo kayo, tamaan niyo yung katawan, kahapon, wala man nagkarpintero dito. Awawa naman si Lord. Yung pinabalag ko minsan, yung pinako sa krus, nabali na yung krus. Lagapak. Tapos yung isa naman, tinanggal yung krus, nilagyan ng alcohol. Umiiyak. Umiiyak. Bakit kasi nagpapapako? Tapos yung isa, ginawa ng solar panel kasi laki ng tiyan, pareho kami. Full charge nila. Sa bagay mga tao. Tapos nakita ko sa isang post naman, yung Kristo na namamalo. The bad trip. Pumako ka na, may nagsisipa siya, pumako siya. Yung ibang may galit sa kanya, talaga namang binanatan siya. Ano ginawa? Bumangon. Kumiwalay, tinapon yung krus. Nagwala. Nakakatawa mga Pilipino. Talaga sa Pilipinas, ang daming nakakatawa. No? Dahil why? Gusto kasi nila na bayaran yung kanilang kasalanan. Tayo mga Pinoy, ganun tayo, tama? Gusto natin pag may kasalanan tayo, mahirapan tayo para tingin natin, pag nahirapan ka, pinatawad ka na. Ganun ang tingin natin. Kasi tagahangat na rin Sharon Cuneta noon, gumapang ka sa lusa, lukas lumuhod ang mga tanda, babangon ka, bundurugin kita, tapos na ang libingang paglilibingan sa'yo. Grabe na libingan. So sanay na sanay tayo na ganun ang upbringing sa atin. Kaya buhay naman natin, talaga namang pag mayroon ka nagawang kasalanan at nagbusa ka, nagkasakit ka, parang sinasabi mo, deserve ko to. Kaya ang sabi ko, kung hindi na buhay si Kristo, wala tayong pag-asa. Kaya ang good news niyan, ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 6, He is not here. Ang sabi ng Bible, He has risen. Ang sabi ng Bible, minsan dumalaw si Mary, nakita na yung Mary Magdalene, no? Dumalaw sa cemetery, gusto niyo makita yung bangkay ni Jesus.
Dahil may mga sundalo, gusto niyang dalawin. Sa kanila kasi 3 days, ang bilang ng kanila, tinatanong ng marami, kailan po ba namatay si Jesus? Namatay po siya Friday, hindi Wednesday. Mali yung sinasabi ni Kylie, na Wednesday raw namatay si Jesus. Lahat mo ng scholar, almost 90% of the scholars, they are agree na si Jesus Christ namatay Friday at 3 o'clock. Now, ang bilang nun, Friday, ang bilang kasi niyan, Thursday night, hanggang Friday afternoon, ang tawag doon one day. From Friday night to Saturday afternoon, ang tawag doon second day. And from Saturday night to Sunday morning, yung pang third day, that's why nabuhay si Jesus. Noong pang third day, dumalaw si Mary. At ang sabi, may nakausap siyang angel, at ang sabi, huwag mo na siyang hanapin. Wala na siya dito. So, ibig sabihin, nabuhay na muli ang Panginoon. Kaya ang tanong, what brings, so Christ brings resurrection life? Yung mga tayo rin, pag namatay tayo, mga kaasa tayo, na pagpikit ng mata mo, hindi ka magbibilang ng matagal. Amen. Alam niyo, yung mga kamag-anak nating namatay, diba, binawian ng buhay ngayon. Kahit nakikita mo ba yung katawan niya, pagmulat niya, di man yung daigdig na kanyang narating. Na kahit anong gawin mong dasal dyan, mga kapatid mong Katoliko, kahit anong gawin mong dasal dyan, kahit anong gawin iyak dyan, taon-taon mong dalawin sa cemetery tuwing November 1, wala na yan. Andyan ay nasa piling na ng Panginoon yan, o kaya wala na yan, hindi na nag-i-exist talaga yan. That's why, minsan nagagalit sila sa mga Christian, lalo na, dahil bakit hindi nyo dinadalaw yung mga kamag-anak sa cemetery? Hindi nyo dinadalhan ng kandila, tama? Hindi nyo dinadalhan ng kung ano-ano. Kagaya po ni Mary, nung dumalaw siya, ang sabi ng angel, wala na siya dito. Nabuhay na siyang muli. Kaya yung mga ginagawa natin sa mga namatay na nating relatives, wala nang kwenta talaga yun. Kaya kami, minsan pumupunta na lang ng sementeryo para linisin. Siyempre naman, di ba? Para linisin. Kasi pag namatay tayo, baka doon din tayo bibig, dapat nalinis naman. Ayun na yung dahil, hindi siya nagiging tradisyon. So, may tatlong bagay akong i-share sa inyo ngayong hapon. Pag pinag-usapan natin, pumunta siya, wala na siya sa hukay, ibig sabihin doon, kahit anong gawin mong hanap sa bangkay ni Jesus, hindi mo na talaga siya makikita. At ano yung nagagawa nito? Ano yung message? Kasi kung nanatiling patay si Jesus, patay din yung ating pananampalataya. So, may tatlong bagay na matutunan tayo tungkol sa resurrection. Number 1, sige, awatin niyo si Uno. Gawan niyo ng paraan niya. Number 1, the resurrection shows Jesus is what? Who He saying He is. Yung pagkabuhay ng muli ng Panginoon, isa itong palatandaan kung ano yung sinasabi ni Kristo tungkol sa Kanya. Amen. Ano ba yung sinasabi ni Jesus kung binasa mo yung Bible? Ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and He is what? God. So bilang God, nung pumunta sa lupa, nung nagkatawang tao siya, tao talaga si Jesus. Amen. 100% tao talaga siya. Kaya mababasa mo, nauhaw siya, nagutom siya, nahirapan siya, at palatandaan ng tao na matay siya. Kasi ang God, hindi mo pwedeng patayin, di ba? Dahil minsan, mali yung paliwanag minsan ng mga pastor, ano ba si Jesus? Tao o Diyos? Tao Diyos. Mali yun eh. Sabi ng Pilipos, hinubad niya lahat ng katangian ng pagiging Diyos. Kaya nung nagkatawang tao siya, tao talaga siya. Kaya nga nasusugatan eh. Kung God niya, masusugatan mo ba? Hindi mo masusugatan yung God niya, masasaktan mo, masasaktan ka niya. Diba? Kaya nung siya ay nagkatawang tao, talagang 100% He is a human being. Kasi kung God siya, napaka-unfair sa atin yun. Tama? Eh kaya pala na kaya mong gawin yung 10 commandments kasi God ka eh. Kaya mong labanan yung sarili mo kasi may God being ka eh. Kaya lang nilinaw ng Bible sa verse 14 ng John chapter 1, He became flesh. So yung Diyos na God, naging tao. So bilang tao, naranasan niya yung naranasan mo. Amen. Naintindihan ka niya. Si God lang, si Jesus lang ang gano'n, naintindihan niya yung kalagayan mo, naintindihan niya yung sitwasyon mo, kasi naging tao si Jesus. Amen. Yung good Diyos yun. Kasi kung hindi siya naging tao, kahit kailan hindi ka niya maiintindihan. Pero nung naging tao siya,
I'm sure, 100% naintindihan ka ni Jesus. Ang sabi ng Bible, He is not here, for He is risen, as He said. Diba sabi ni Jesus, pagkatapos ng 3 araw siya sa 3 araw siya ay mabubuhay na muli. Sabi, come see the place where the Lord lay. Ano nangyari? Empty grave. Kaya kung naniniwala ako na tayo po ay pag binawian ng buhay ng Panginoon, ano ho? Pagdamat na iiwan yung katawan mo, pagmulat ng mga mata mo, nasa piling ka na ng Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pwede. Sabi mo sa katabi mo, pwede. Namata ko, pwede. Kailan mo gusto? Pwede na. Amen. Kasi nakatalisin ako, mamatay na ako. Kaya nga minsan, parang yung mga iba na alam nila yung date na namatay nila. Kasi bakit? Nakakapaghanda talaga sila. Then ako, 100% sure. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin talaga. 100% na, kailangan kagandahan yan, hindi mo alam kung kailan. May element of surprise, pero 100% sure, yung katabi mo na yan, Sunday, mawawala yan. 100 years from now, yung beauty niyan, abo na yan. May tsura ba ang abo? Wala na. Kahit anong ganda niya, wala na yan. Dati nga, nung araw, pag nilalakad ako, parang ang gising ko nung araw, di ba? Walang tiyan. May tiyan, siyempre, hindi ka mamubuhay. May tao ba na walang tiyan? Hindi, yung walang bukol, hindi pregnant. No? Mayroon na up, isa lang. Dati, hindi ako hinihinga, kahit gano'ng kalayo yung bagong sinat, tinatakbo ko na lang na magsaysay. Lalo na pag inahabol mo ng mga kalaban mo sa gangsta, di ba? Talagang walang liwan-liwan. Ahong diretsyo. Kaya-kaya, pero ngayon, lugaros lang. Nga. Ganun na yung tsura natin, hindi kagaya ng araw. Kaya, beauty fades, even yung strength mo nagpipit. Pero one thing for sure, sabi ni Jesus, yes, Jesus is wounded, Jesus is beaten, blooded, pero at the third day, He was risen from the dead. So yun yung magandang balita, na kahit mamatay ako, alam ko, bubuhay ng umulit na Panginoon. Amen? Kaya huwag kayong mag-alala. Jesus' resurrection proves He is truly God's Son. Tama? Dahil nabuhay siya muli, pinatunayan na Jesus siya ay anak ng Diyos. He said He would rise and He did. Nabuhay siya eh. This shows Jesus has the power and authority from God. He has the power over death. Kaya good news yun. May kapangyarihan ng Panginoon laban sa kamatayan. So hindi ka mananatili yung patay. Kaya huwag kang matakot. Kasi mabuhay ka muli na. So, pangalawa, tumagal na naman ako. No? Yeah. The resurrection gives us power over sin and death. Sino dito hindi maiwasan gumawa ng kasalanan? Kami dalawa lang ng anak ko. Grabe kayo, hindi ko talaga napakahuli. Kahit ibis, hindi ko mapatayan. Kahit nga naman, sige, din ka lang. Mabait ako eh. Hindi ko talaga dito kami na lang anak ko. Kami dalawa lang talaga makasalanan dito. Alam kaya naman sa dati. Diba? Minsan, gusto natin, Lord, ayoko na lang itong ginagawa ko, kaya nang gusto natin. Ang tawag doon, sin. Ang sin kasi, ini-enjoy ng flesh mo yung gusto niya. Okay. Minsan, may sinasabi si Lord, wag yan, kung gawin yan. Ginagawa mo kasi kailangan ng flesh, na-enjoy ng flesh. Gusto sabihin ng Panginoon sa iyo, na ang pagkabuhay ni Kristo, kaya mo mapagtagumpayan yung kahinaan mo sa iyong laman at iyong kamatayan. Alam niyo po, nagiging alimin lang tayo ng kasalanan kapag tayo po ay nalayo ang relasyon natin sa Diyos. Madaling gumawa ng kasalanan kasi wala ka namang word. Ano ibig sabihin niyan? Sabi ng Bible, Romans chapter 8 verse 11, sabi niya, and if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, tinanggap po si Jesus, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. At ang sabi diyan, through His Spirit who lives in you. So, pag mayroon kang kahinaan, nung na-born again ka, meron kang spirit, soul, and body.
Yung spirit mo na binigay ng Diyos, yun yung 2 Corinthians 5:17. All things is done, new things is coming. Yung spirit na yun, hindi yun nagkakasala. Yung spirit na yun, perfect yun. Tama? Hindi kasi yung soul, yung will, intellect, emotion, ang tawag doon, soul. Pero yung spirit mo, yun ay perfect. Lahat ng meron si Kristo, nandun sa spirit mo. Kaya kailangan mabuhay ka guided by the Spirit, hindi ng intellect, hindi ng emotion, hindi ng will. Kung ano na? Spirit. Kaya sabi niya, your mortal body is through a Spirit who lives in you. Yung Spirit ni Christ na nasa sayo, yun yung gagawa ng isang bagay para yung mga weaknesses natin, mawala sa atin. Kaya nga, we keep on coming. Dati, dami-dami mong gumawa ng kasalanan. Sino dito ka nagmura sa isang araw? 30 beses. May kausap lang, nagmura na. Yung mga ganun eh. Parang ako noong araw, kwentuhan na pre, mo! No? Di kami naman tinawag ka mo, ko rin, no? O, normal na normal yun. But when you become born again, tinanggap mo si Jesus ka, hindi siya reliyon, no? Nagtataka ka, wala siya paunti-unti. Ako dahil nag-iyosi ako. Ano lang ang kabataan ko, pula pa ako. Nagmoro ako noon. Kasi ang uncle ko, si Papa Charlie, cowboy yung daningan nun eh. May iyosi din yun, Malboro, ako taga-Sindi. Pastor na ngayon, pastor na rin ako. Kasi kung iyosi siya, iyosi din ako. Ito pa kami. Ganon. Inom? Oo, kaya. Kaya, hindi na, inom naman ako eh. Kaya hindi ako naglalasing. Tama? Di ba? Ay, pastor pa naman siya, bumili siya ng sandwich. Ay, di pa kayo ba? Ako naman na nagbayad dito sa dati. Hindi naman ikaw. Gusto ko uminom eh. Hindi naman ako i-preach ako ha. Hindi naman ako ganun eh. Tama? May bumili ako sojo. Sarap. Para siyang Sprite na gin, no? Bumibili ako noon. Bakit? Bakit ba nyo? Gusto ko uminom. Gusto ko malalasan yung paano naman maging Korean? Kapag napapanood mo yung Korean, gawa ko, di ba? O wala niniinom na sojo, baka ito sikreto. Tama, tinikman ko. Sabi na ni Nogi, sarap. Sarap eh. Napanood ko lang sila eh. Sabi sa akin yung tatay, masarap pala ng pastor, no? Sabi ko, okay. Parang tinamaan ko. Ako din eh. Nahilo ako eh. 16% eh. Pero hindi na. Lasing. Si Jesus na gumawa ng alak eh. Kaya nung sabihin mo, hindi na. Si Jesus na eh. Banga-banga ang ginawang alak. Kasi sabihin nyo sa akin, huwag akong uminom. Tanggalin mo na yung John chapter 2 ng Bible. At nang sila ay naubos na yung mga alak, ano sabi? Ang sabi ni Mary, nanay ni Jesus ha. O lahat ng sasabihin na sundin mo ha. O sabi, sige, punuin niyo yung mga banga. Ilang banga yun, mga kapatid. Puno ang labi, apaw. At anong ginawa? Tapos dali nyo, magdala kayo nun sa tagapamahalan ng wedding. Nung tinikman nun ang mamahalan ng wedding, 100%. Sure to. Lambanog, no? At ang sabi, bakit gano'n? Kuwas kay Michael, kung pinag-usapan na anak, kalibig yan. Namiss nila yun, ha? Bakit gano'n? Eh, kung kailan yung masarap, saka mo hinanda sa huli. Dapat yung sa huli, hindi na masarap. Kasi nag-uwi, Nung gumawa si Jesus, yung binigay niya, 100% totoo nga lang. Kaya sabi niya, bawal maglasing. Bawal maglasing talaga. Pero yung uminom ng alak, kahit si Pablo, sinabi na si Timoteo, uminom ka ng konting alcohol para naman maganda sa iyong panunaw. Amen. Amen. So, pwede uminom. Huwag lang mag-lasing. Hindi yung elder ka ng church. Kilala ka ng mga tao na ikaw ay Christian. Tapos kung inuman, ikaw ay unang bangat, ikaw ganit, wala. Anak! Sabi ko na, ibang spirito na dinala. Kaya, yes, kailangan ng body natin na maging maayos. Kaya lang, nagiging maayos tayo the more the Spirit ni Christ makukuha natin.
Amen. Amen. So, anong ibig sabihin? No? Because Jesus rose, we can also have victory over sin and death. Alam niyo, pag-iyosin, mawawala yan. Ako, tinira ko lang Mentos. No? Kasi masarap mag-iyosin pagkatapos kumain. Sa mga nag-iyosin dyan, naintindihan ko kayo. Pagkatapos kumain, masarap umikot na Robin Padilla pa naman kami ang hawak mo. No? Feeling ko lang, ang pogi-pogi ko kapag nag-iyosin ako eh. Ngayon, pag nakakaamoy na ako, yun, para akong makasman eh. Dito pala nasabi sa inyo yan, no? Yung amoy ng sigarilyo sa akin ngayon, pag nakakaamoy ako, inuubo ako. Ganito kanya dating. His power in us, helping us to do what is right and live the victorious life every day. Kaya kung tinanggap mo yung ng Kristo na buhay ng muli, tutulungan ka ng Kristo na yan, na yung buhay mo, ayusin ng paunti-unti. Sabi mo nga sa katabi, maayos mo yan. Malalampasan mo rin yan. Yung bisyo mo. Alam yung bisyo natin, iba, yung nakita sa swimming, nakita ko iba, hanggang doon, totoong nagsusugal, pusoy. Pusoy. Habang nag-iihaw kami ng isda, yung iba nagpupusoy. Ito, okay. Tapos, yung isa, tumawa-tuwa, yes! Kala ko panalo, 40 lang yung talo ko. Talo na, tuwa ka. Alam mo sa sugal, nagulat ako sa dulo, walang nanalo. Sino dito nagsugal na? Ako na naman, yung isa. Buti naman, dumami tayo. Yung iba talaga, tumawalan ko sa laro, mga santa-santito eh, no? Naku, nasusugal ako ng araw. Araw-Cruz. Ano ba? Sa probinsya, kung may patay, ang sikat na sugal, Araw-Cruz, may bilog pa yan sa taas. Hanggang doon yung kamay ko. Sa sabungan, mayroon din yan. Tama? Hari at agila. Diba yun? Labanan niya. Lahat yan. Kaya lang yan, nagsusugal yung mga pastor. Hindi na, sa bahay na lang. Kapag kami ng pamilya namin. Diba, nagpaluhan na. Baka mamaya, may nagsusugal ito. Pag-tagaan kayo, pag-uya. Pag-tawaran na kayo. Normal yan. Hindi lahat pag naging Christian ka, nagsimba ka sa ganito. Pag uwi mo, balik mo na. Eh, walang ganun. Ano to, magic? Diba? Nagsimula yan, parang yung kanta niya, no? Nagsimula sa patikim-tikim, di ba? Ganun din sa pagbabagong buhay. Bihira lang yung mga instant, mga kapatid. Kadalasan yan, patuloy ka mo ng makinig, at magugulat ka na lang, the more you understand about God, the more your life becomes holier. Number 3, last na. Sabi mo sa katabi mo, last na, gising na. Last na, makakaraos ka na. Malalampasan mo yung pagsubok, no? Last na eh. The resurrection gives us hope for the future. Alam nyo, isa sa mga taong kawawa, yung mga tao na parang tingin nila bukas, wala nang hope. Yung parang nangyayari ngayon. Dahil araw-araw na lang, parang yung balita, next week, tataas na naman yung gasolina. No? Tapos ang hope ng iba, sana sumuko na ang Iran. Sana manalo na yung US. Ang tanong ko, pinag-pray nyo ba? Sino dito nag-pray sa gabi na, Lord, sana manalo na yung US? O sino naman dito pabor sa Iran? Sana manalo ang Iran? Ako ang prayer ko, sana manalo ang US. Kasi bakit? Alam niyo ang nagdala sa atin ng magandang balita, salita ng Diyos. US. No? Ang mga Iranian din yung kahit kababayan nila, binubomba nila ng mga misal. Kahit kalugar nila. Tama? Just try to imagine magkaroon ng nuclear bomb yan. Eh, ang gagawin nila, suicide ka, damay-damay ng lahat. Latest news, ano sabi? Lahat ng mga kabataan nila, age 12 years old above, gagawin nila sundalo, 1 milyon ang target nila. Anong gagawin nila? Ipoproud na nila yun para mamatay lahat. Paano mangyayari kay Trump? Ano plano nila, di ba? Sabi ng ano, bababa na yung 5,000 troops, nandun na sa kanila. Anong ilalaban nila? Nagre-recruit sila ngayon ng mga kabataan nila from 12 years old above. Gagawin nila sundalo, dapat umabot ng 1 million. Yun yung ibabala nila at ilalaban nila. Doon, sino nakakita na ganyan counter? Ikaw ba, kaya mo yung anak mo na sila 8 years old pa lang eh. Eh pag naubos na yung mga 12 years old, kukuha na naman yan. 8 years old above. Hindi yan natin. Anong klaseng mga tao yan? Diba? Kaya dapat yan, maayos. Hindi pwede magkaroon ng mga weapon niya na ganyan kasi delikado.
Yung iba, ang daming mga comment, bakit na kasi ginawa yan? Dahil gamay-gamay tayo. It is for the better word. Kaya yung ginawa ni Trump. No? Now, sabi din, He will swallow up death in victory. In the Lord God will wipe away tears from all faces. Dahil sa ginawa ni Jesus na resurrection, siya ay nabuhay ng muli. Ang sabi doon, pahirin mo na daw yung luha sa iyong mga mata. Why? Kasi may pag-asa na tayo sa buhay. Dahil si Kristo ay mabuhay na. Yan yung isa sa pinakamagandang balita sa Bible. Nang ibig sabihin niya, na lahat ng pain may katapusan. Amen? Lahat ng pagdurusa, lahat ng tinamong hirap, sakit, even ang kamatayan ng Panginoon, mayroong hanggan. Kung ngayon marami kang pagdurusa, huwag kang mag-alala kasi may resurrection na ulit. Doon sa kabilang buhay, hindi ka na magdurusa. Amen? Hindi ka na mangungutang, hindi ka na magugutom, hindi ka na mabibilay sa araw. Lahat sa kabilang buhay, aayusin na ng Lord. Pero kahit dito sa buhay na ito, pag naintindihan mo yung salita ng Diyos, kaya niya ayusin yung buhay mo. Amen. Ang kalooban ng Diyos sa ating mga kapatid, mamuhay tayo ng masagana. Amen. Ayaw nyo ba na hindi kayo mo problema tungkol sa kakainin nyo araw-araw? Lahat yung gusto natin. Ayaw natin ng sakit, ayaw natin ng hirapan, ayaw natin ng mga bagay na yan. At lahat yan, kaya ibigay ng Panginoon. Ano lang ang susi? Kailangan mo na ang pili at kunin yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Kailangan mo lang pagmula. The resurrection means we have hope that someday we will live forever with Jesus. Pero habang wala yung forever, meron tinatawag na now. Dapat i-enjoy mo yun. Amen. Kasi sa forever, no more sadness or sickness. Pero ngayon, pwede kang magkaroon ng sadness kapag may kulang. Pwede ka rin magkaroon ng sakit kapag nagpabaya ka. Kaya ngayon, dapat maayos yung buhay mo. It's a promise of eternal life in heaven. Conclusion. Panguli. Baka yung matayin ko na, tapos na. Wala ba tumumba? Wala. Sabi dyan, resurrection of Jesus is the most important event in history. Sa lahat ng mga religion, lahat ng mga dumating sa lupa, si Kristo lang yung nabuhay ng muli. Amen. Si Muhammad Ali, hindi nabuhay ng muli. Si Joseph Smith, na founder ng Mormons, hindi rin nabuhay ng muli. Si Buddha, hindi rin nabuhay ng muli. Ang tangi lang na nabuhay ng muli, si Jesus. It shows that Jesus is powerful. Give us strength today and hope for tomorrow. Ano kailangan mong gawin? Let's believe in Him and live with the joy of His resurrection every day. Lagi mong sasabihin, kung si Jesus nga, nalagpasan niya yung mga bagay sa mundo ito, ako rin. Amen? Pwede ngayon, bawag ka sa utang, pero ngayon lang yan, bukas hindi. Huwag mo lagi bibigyan ng tuldok ng buhay. Kasi hanggang buhay ka, hanggang may Panginoon ka, meron kang pag-asa. Amen? Amen. Alam nyo, testimony ng konti para maintindihan natin. Hindi ako naniniwala talaga na pababayaan kayo. Basta maniwala ka lang. The reason why, dati takot ako mag-asawa. Kaya umabot ako ng 36 bago ako nag-asawa. Kasi ayaw ko, yung mga anak ko, maging katulad mo. Ano ba yung katulad mo? Na wala kang bahay. Tama? Saan-saan ka lang natutulog. Hindi mo alam kung ano kakainin mo. Ayaw kong ganun ang buhay ko. Amen. Na sarili mo nga, hindi mo mabuhay. Paano pa pag may pamilya? That is my fear before. Kasi may inabot ako ng 36, ang dami mo naging jowa. Pero pag ayayain na ako magpakasal, ha? Ano yun? Nabubugol ko. Bakit? Kasi nga, meron kang fear. But when I understood the love of God, the resurrection of Jesus, doon ko nakita na pag ginawa mo pala yung isang bagay at malapit ka sa Panginoon, He will prepare the way for you. Unti-unti. So, may ginagawa ang Panginoon na minsan hindi mo siya makikita kapag hindi ka bumitaw sa comfort zone. That's why when I was 36, ano yung regrets ko?
sana nag-asawa ako ng mas bata. Why? Kasi, ano ko ngayon, ako ay 46 na. Pero yung anak ko, 8 years old pa lang. O pag ako ay naging 60, senior citizen na ako, ang anak ko, sakto na rin, 22 years old sila. Yung muso ko ay 21 years old. Pwede na. Tama? Pwede na. Pero kung nag-asawa sana ako ng mga 25, sino ba dito nag-asawa ng maga? Ilang taon ka, Louie? 21. Marami 21 dito, nung binataan na, natuloy lang, ano na eh. Ilang taon pa kayo natuloy? 21? Nag-asawa na kaagad. Yung iba, mas maaga pa, 15. Nag-asawa na. Kaya yung anak nila, nung 30 sila, yung anak nila, 15 na, halos kailaran na nila. No? Halos kamukha na, parang kambal kayo, tagtuan na nila na, may blessing, pero hindi. Kaya sabi ko, nakakatawa ko dun sa iba, na kahit mahirap ang buhay, sumugan sila. Wala pang faith yun, ha? Pero kung ikaw, anak ng Diyos, no? Ito kasi kaibahan natin eh. Yung mga anak ng Diyos, nagpaplano talaga sila para sa mga anak nila. Ako, nung sa motor ko, nung binata ko, may nakalagay akong mga pangalan ng anak ko. Ayan, si Lady Issue, pangalan. Pangalawa kong anak, si Aisonisha. Panghuli sana si Asalmis. Kaya lang, naranasan ko na yung panganay kong anak. Ayaw ko na magkaanak. Kaya nung nabalitaan na yung misis na yung kaibigan niya, nabuntis, 6 months pa lang yung anak, kwentuhan ko, grabe naman yung lalaki. Tapos after 1 week, nag-test ko sa ako, buntis rin. Grabe naman ako. Iyak ako noon. Iyak ako yun. Kasi ayaw namin. Na mag-aanak. Ang plano namin dapat 3 years after. Kasi nagpaplano kami. Sasabihin ba namin nila mga ito? Nakakaya. Kasi sunod-sunod. Pero alam nyo, iba ang plano ng Diyos. Nung pinanganak ko, at nag 2 years old yung 3 years old sila, kasi 2017 sila, 2018 sila siya. Pagdating ng 2019, ito ng pandemic. Lockdown. Di kung isa lang ang anak namin, yun na yung anak namin. Pero dahil lockdown, pandemic kami lang sa bahay, naglalaro silang dalawa, naisip ko, mabuti ka ba? Amen? Yung mga plano mo minsan na parang hindi mo gusto, pero may better na plano. Nung nag-resign ako sa company, at inisip ko na mawala lang ng bagay sa akin, nagkaroon ako ng company, mabuti ka ba? There are times na parang ikaw mismo hindi mo gusto yung direction na yun. Pero gumagawa si Lord ng paraan because He has His own provision. Amen? Kaya, ang encouragement ko sa inyo, lahat ng mga pain na yan, lahat ng mga fear na yan, bilipas yun. Ano kailangan mong gawin? Just trust Him. Amen? Si Jesus nga eh. Palo, sampal, bura, bubog, no? Hanggang sa cross. Pero lahat yun, 3 days after, tapos na. Why? Na-restore siya sa pagiging God. Sabi niya, Matthew 28, all authorities unto me in heaven and in earth. Na kay Jesus na. Kaya wala na kapangyarihan sa inyo ang demonyo. Ang kapangyarihan na lang niya, loob ka. At paniwalain ka na wala ka. Yun lang ang power na meron siya. The rest, wala na. Kaya nga, dapat pag narinig mo yung negative, i-cancel mo mo agad. Hindi yan ang message mo. Wala na siyang power sa buhay. Lahat ng mga bumubulo sa buhay mo, wala nang power. Kapag nabuhay mo ulit si Jesus. Amen. Amen. Kaya pa ba? Sige, tayo na tayo lahat. Baka pa rin tayo. Wait. God is good. And all the time, God is good. So, pag-pray natin si Isay, yung birthday ni Isay. Kailan yung birthday ni Isay? Sa 9. Sino tayo mag-birthday na ngayon? Ngayong week. Sige. Kailan na kayo? Sa susunod pa yan. Yung mga bagong mag-musik. Sige, pas. Sige, si Abby. Mag-birthday na si Abby. Ang forward Abby. Sino ba? Wala na?
Sinogi, mag-birthday ba? Kasi mag-busy na. So yung may birthday, may bigay ng libo dito. Wala na? Sige, lapit na yung may birthday. Si Abby at si Isay, mag-pray natin sila. Anniversary, wala ho. Wala. Sabi nila, pag April yung Fool's Day daw. Ano ko ba yung mga taga-April? Hindi naman, di ba? Ano naman, iba ba? Tingnan mo, gaganda na ng mga taga-April. Gaganda nila. Ayan, nag-healthy. Nag-healthy. Sige, pray natin. Next na natin yan. I-bless natin sila. Dakilang Diyos na makapangalingan sa lahat. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw po ang nagbigay ng aming buhay. Ikaw po ang nag-extend ng lilipad nito, Panginoon. Jesus, I pray na i-bless mo po si Abby at si Lisa, Panginoon. Bigyan mo po sila ng mahabang buhay. Hindi lang po long life, Panginoon, but I declare and I pray na happy life, Panginoon. Happy dahil malayo sa sakit, malayo po sa kahirapan, malayo sa mga karamdaman, malayo po sa mga problema, hindi po bagay sa iyong mga anak. I declare, Lord Jesus, na makita po nila, maranasan po nila, Panginoon, at maabot nila yung mga mission and vision na ibinigay mo sa buhay nila. I-bless mo sila, Panginoon, in their ministry. Gawin mo silang pagpapala in their families, also sa kanilang darating na pamilya. Make them a blessing for them, Panginoon. Whatever curses, yung mga sumpa na ninana nila sa kanilang mga ninuno, right now, in the name of Jesus Christ, we cancel it out, Lord God, and we declare blessing, grace, provision, good health, Panginoon. Manifest po sa kanila yung fruit of the Spirit. As a pastor po, Panginoon, I declare blessings na blessings sa kanilang buhay. Pagkalayo mo sila sa pangalan ng mga anak at Espiritu Santo. Amen. Sige po, gamitin natin yung ating gamitin. Yung welcome song. Dito tayo lahat. If you want to give your offerings to the Lord, pwede kayo magbigay. Sa amin po pala sa church, hindi ko na-announce, no? Na kapag kayo po ay magsasaing, kukuha kayo ng isang takot, isiseparate nyo sa may mga gusto. Tapos kapag every Sunday, pwede nyo siyang dalhin para ilagay nyo dito sa kulit. Tawag po natin po isang takot na pagmamahal. Binibigay po natin yan kung may kapatiran tayo, walang masahin, walang makain, kaya binibigay natin. Sige po, ikot tayong lahat. Gawin na natin yung ating closing, welcome song, Smile. Smile. Gabay natin yung bawat isa. Every Wednesday na 7:30. So hanggang 8:30 lang yan.
resume na po tayo this coming Wednesday. Mahaba na yung bakasyon natin, no? Kaya resume na ulit tayo. Sige po, gamitin natin ang ating closing song, yung To God Be the Glory. Yes, Lord Jesus, we are so thankful and blessed, Panginoon, because you have risen from the dead. You love us so much. You give us a life which is worthy and blessed. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved. With His power, He has raised. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved. With His power, He has raised. To God be the glory for the things He has done. He has done. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo po ang kamay ng ating mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sapagkat naniniwala mo kami na bagamat kami po ay daranas ng mga suliranin na pangangailangan sa buhay na ito, sapat at sobra-sobra ang biyaya mo para sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kamay na yan, ano po yung kanilang suliranin, naramdaman, mga dalangin nila sa iyo, Panginoon. Ito po ang magbigay ng kasagutan sa lahat po na may mga karamdaman. I declare healing in the name of Jesus Christ. Sa lahat po na may mga suliranin sa salapi, sa kaibigan, sa relationship. Ikaw po ang mag-restore, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa amin ng wisdom, ng knowledge kung paano po namin ito ayusin. And I declare that this good week na darating, Panginoon, you will be guiding us, you will love us, you will reveal yourself to us, Lord Jesus. Pagpalain mo po ang bawat kamay na yan sa pangalan ng Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all while and mapayapa, masagana, taglay ang Banal Espiritu sa buhay natin sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you. Sige po, tayo po ay tapos na.